Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao sa ating mga players dito sa ating channel, sa ating YouTube channel, Kasabong TV. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon, magpo-content, magpakita sample prueba sa inyo. Bago ang lahat itong patuloy ko, Kasabong paliwanag ko sa inyo ang linyada nito. Hawak ko ngayon ng manok. Magpasalamat muna ako sa inyo sa pag-support sa ating channel, sa ating YouTube channel. Kasabong, thank you sa inyo na lahat. Ito si Kasabong, ang hawak ko ngayon, ano pa ito, 6 months. Ayan. Ito ang sample prueba ko sa inyo. Nga kapag sakto sa alaga, sakto sa pagka hindi natin tipirin, ganito siya ang postura na. Ito na ang mga diol kong pinupuntin sa aking TikTok video ko ito at saka sa reel sa Facebook. Ito na siya. Ang mga puso na yun. 6 months ito. Sa ganitong edad pa lang, sa totoo lang, hindi ko na mapaabot to ng 8 months o 1 taon bago ko mag-out magbenta. Kasi ito mga pinipick up na nila sa akin pag ganito ng postura. Binigyan ako nila ng presyo nga hindi ako lugi, hindi rin sila loging bumibili. Kasi sa totoo lang, kung sa malaking farm, sa mga kilalang nagpa-farm ng manok, mga sabungero, pag ganitong postura na kulay ang linyada sa isa ka manok, hindi mo ito mabili ng 6 months, 3-10 pag magsasabong tapos magiging postura sa manok. Yan ang totoo, dubli. Kahit itatanong niyo yan sa mga na nag-farm pag ganitong kulay, ganitong postura, kasi nagkadepende kasi ang presyo din sa manok sa linyada o sa kulay. Kasi katulad nito, ang linyada nito lamang sa panalukay sa talo. Ito siya ang process ko ng Boston sweater. Kailang ang kulay niya nasa sweater talaga nakukuha. Sa nanay niya na sweater, ang ama nito Boston. Ito siya. Kaya may advice ko sa inyo mga baguhan pa lang, kapag magmamano kayo, lalo na kung may plano kayong magbinta-binta kayo, kung dadami na tulad sa akin, iba, naglalaban ako, nagbibinta. Kaya ang minamano ko, lamang sa panalo ka sa talo nga linyada. Bukod nag-entry-entry ako, naglalaban ako, ang makabili sa manok ko, binalik-balikan kahit mga bata pa. Kasi doon mo malalaman sa isa ka magsabong nagbibreed ng manok, kapag ang manok niya, gugulang na lang yan, hanggang tingin-tingin lang yung isa kasabungero, hindi tuloy ang bibili, hindi kukunin, ibig sabihin yan, hindi nagustuhan. Pero yung sa akin, kahit mga bata, kahit sisiw pa lang, binalik-balikan na ito. Kahit maaga, gabi, papunta sa bahay, gustong pakay lang. Dito naman pwede na out na out ako dahil totoo man akong sabungero. Mahilig ako sa interview sa sabong. Kaya nag-out man ako, pero di talaga yung sagad-sagaran kailangan. Kung makapagbinta man ako, kalahati lang ang kalahati mga panglaban ko na yun. Kung marami ang manok ko, katulad nito marami ngayon siya, iba yung nandun sa kabila, pwede ko makapagbigay, pero sinasabi ko hindi lahatan kasi ito ang libangan ko. At saka maganda na ang labanan ngayon dahil per win, bawat isa ka panalo 7,000 ang premium, tapos ang minimum halimbawa half fight 3 bawat panalo 70. So isipin nyo yan. Kaya kung maganda ang linyada sa minamulok natin, lamang tayo sa panalo kaysa talo, kikita tayo kung ilalaban natin. Kasi bukod na manalo tayo sa parada natin na 3-3, katama ng 3K plus premium na 7,000, maayos na yan, hindi na katulad dati na ang manok mo pustan lang ng 1K 500, ang 500 mo may bawas pa, di na 500 ang panalunan mo, 450 na lang. Sa ngayon maganda ang labanan. Kaya ang mga manok ngayon, lalo ng mga ganitong pormahan, paliwanag ko lang sa inyo, hindi na ito makuha ng budget meal. Yan lang, sana mayroon kayong matutunan ng mga baguhan pa lang. May advice ko sa inyo palagi sa mga kalaro sa pumagyo sa subscriber, napiliin talaga nyo ang linyada na maayos. Wag, di lang tayo pagpili natin mahusay bumatog palo, magaling, quality. Piliin talaga natin na bukod na quality, lamang sa panalo kaysa talo, para hindi tayo lugi.
sa ginagastos natin. Yan lang. Thank you. Panood ulit. Bye-bye.